Okay na? Okay, isang mapagpalang umaga muli mga kapatid, Sundays for the Lord. At purihin ng Diyos sa buhay kalakasan, mayroon tayo sa presensya ng bawat isa, Sundays for the Lord. Amen. Tayo lahat, open our Bible in the book of Matthew 6:33. Without looking at your Bible, i-ano po natin, recite natin Matthew 6:33, ready? Go! But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Manatiling lang tayo po sumandaling manalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay at sa meron pa kami sa presensya ng mga kapatiran na isang bagay na nagpapalakas sa amin. Sa kabila nung marami kami mga nagdadanan sa aming buhay ay pinili namin na dumuro sa pagtitipos. We made the right choice sapagkat binuna ko po namin at umaasa kami sa umagang ito na kami aabutin na. I-encourage mo pa kami at may malaman, maunawaan ano ba yung mga spiritual blessing mayroon natin sa ginawa po namin decision sa mga. As we pray, thank you and visit us. Okay, ating paksa it's about priority, no? Putting God first. So meron tayong ano dito, pito, no? 7 things that change when we put God first. First thing first. Life works best when priority are important. Wala pa tayo po. Yeah. So, itong Matthew 6:33, yung salitang seek dito, seteo, nang ibig sabihin is to pursue continually. Ano? It is only, this verse, no? Seek is only written once. Pansinin natin, merong utos to seek ye first, tapos dalawang kingdom of God and righteousness. So they are two sides of the same coin, meaning we cannot truly seek the kingdom of God without seeking His righteousness. Okay? So to live under His rule, yan is representing the kingdom, and righteousness represent to live according to His standard. Amen? So, ang context talaga po nito is antidote to anxiety. Yun na, putting God first. Madaling sabi, kaya tayo nag-aalala, sino natin ang Panginoon. Ba? Sabi ko. Kaya, binabati ko, mga kapatiran, yung presensya natin ito, may the right decision. At makasuko kayo ng pagpapakala sa Diyos. So marami ang naniniwala sa Diyos, ngunit still live overwhelmed. No? Why? Because belief isn't always priority. When God becomes first, not just know but follow, everything begins to shift. So ang ating tanong ngayon, what actually changes when we truly ano talaga yung nagpabago kapag tunay na inuna natin ang Diyos? Amen? So ito, una, priority become clear. Doon sa verse 33, no? Yung key verse kanina binasa, but seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, katulad na sinabi ko kanina, ang context is antidote to anxiety. Kaya tayo nag-aalala kasi yung divine order, kakaproblema tayo. Pag merong divine order ang Diyos, imagine, no, 10 numero, balik-baliktad, yung 10 napunta sa 1, no, yung 1 napunta sa huli, yung 3 napunta sa number 5, di ba? Nakakalito, nakaka-stress kasi walang ayos sa lahat. So, ganun din ang ating buhay, mga kapatid, no? Merong divine order ng Diyos. And behind that divine order, meron ding siyang pangako. No? And usually, according to the context of this passage of Scripture, usually na pinag-aaral ng mga tao yung mga basic necessities of life, such as food, clothing, shelter, water, na mga bagay na hindi pwedeng wala sa pagkakitaan ng matulungan at mananatiling pagkas. At, well, katulad ng kanta, we don't know about tomorrow. But we do know who holds tomorrow. Amen? Let's pray. Amen? At, yun nga, kapag inuna natin ng Panginoon, everything else find its place. Iniwala pa kayo doon na pag inuna nyo ang Panginoon, ayusin niya ang ating buhay. Magamat sa, well, may mga bagal seems impossible for us, pero yun na papasok ang faith.
naniniwala ka pa rin. Hindi man ngayon, everything will be okay. Amen? Yeah. So like arranging your day, what comes first shapes everything else. Totoo yan. Sa pang-araw-araw natin work, minsan, ang pakiramdam natin, ano tayo, overwhelmed tayo, na-stuck tayo, empty tayo, at feeling natin urgent ang lahat ng bagay. Gusto natin ng control yun, di ba? Na-pressure tayo. Hindi kayo magtanda o gala, parang gano'n ka, parang lagi ka nauubuksan ng time. Parang kulang yung katawan mo, kulang yung oras mo para i-manage everything. At dumadating sa punto na, wow, napapagod ka. Amen? So, makaka-relate tayo dito mga kasi many things scattered because everything feels urgent. Ganun po yun. Pag hindi natin inuna ang Panginoon, well, unang-una yung kanyang pangako na and all these things shall be added to, referring to sa mga basic necessities and lives na tulad ng clothing, shelter, na hindi pwedeng wala, hindi tayo mananatiling malakas. Right? In other words, hindi makapagpapatuloy ng buhay. Kapatid, no? Well, dahil ito yung utos, tayo ay nagkakasala sa Diyos dahil ito ay palatandaan ng hindi paniniwala sa kanyang provision para sa lahat nating pangangailangan. So, yun yung number one, bagay na nagbabago kapag tunay na inuna natin ang Panginoon. Priorities become clear. Amen? Kasi pag inuna mo siya, alam mo na yung priority mo eh. Yan, pagdalo sa pagtitipon, susunod, pagkakaloob, okay, ano pa, ingatan yung patutuo mo, babasahin mo ang salita ng Diyos, mag-pray ka, yan na yung mga mahalaga sa buhay. Fellowship, halaga na yan. Namimiss mo ang kapatiran, lumalakas ka, sa kanilang mga presensya, di ba? Alam na natin, klaro na sa ating isipan. Yun na yung prioridad natin. Kung may mga secondary na lamang. Amen? Okay, number 2, changes. Pag-inunan natin, anxiety loses its power. Doon sa verses 25, 27, 31, 32, sinasabi doon na worry comes from trying to control everything. Sabi, ikaw na yung controller, hindi na ang Panginoon. Ano? At yung ano ba yung ginamit na illustration doon? Di ba yung mga birds of the air? Yung mga lilies, no? Sa field, no? Na kung aralin mo, babalik ka sa Old Testament Book of Law, Leviticus, na yung klase ng ibon na uwa, na ito yung pinakamaruming uri ng ibon sa Israel. And usually, hindi nila kinakain bawal sa kanila. Pero ang sabi ng Panginoon, pinagpapalasakit ka ng Diyos. Pinakakain. Wala naman silang bangko, di ba? Pero hindi ibig sabihin walang ginagawa. Ibon kailangan lumipat sa scraps ng mga clown to find food. Pero ang Diyos ang nagpo-provide. Hanggang ngayon may ibon pa naman. Amen, mga kapatid. Mula nung araw, wala naman silang bahay na sinusilungan. Wala silang field na tinatangnan. Wala silang storage para kung kailangan nilang patayo, meron silang makukuha. Tayo mayroon, di ba? Pero yung mga ibon hindi nag-aalala. Amen? Yung mga liliyo sa Padang, alam mo, there are 365 species ng lilies sa Israel. At alam niyo ba, napakaikila ng buhay nila. Pero ang gaganda, ang pananamit. Sandali lang ang buhay, pero dinaramdam ng Diyos. Ano ibig sabihin? Pinagnapansin ng Diyos, pinagmamalasakitan ng Diyos. Ayaw pa kaya? Yung argumento ng Diyos. Amen? Kaya, dito makikita natin, Jesus repeats, take no thought. Alam niyo ba sa King James Bible, walang salitang worry. Sa Modern Bible Version. Pero yung ginamit ka din, anxiety, ganun kasi yun eh. Saan ba nagsisimula ang pag-aalala? Mga bagay na hindi natin pwedeng hindi isipin. And eventually, nag-aalala na tayo. Kasi ang sukat na binigay sa atin ng Diyos, live one day at a time. Hindi kayang sila ng utak ng isipin ng bukas yun. Tomorrow, next week, next month, next year. Pag inisip mo yan, overloading yan para sa'yo. Ang tawag yan, anxious ka na yan.
Kasi live one day, I mean, pwede mo isipin kung ano yung kaya mong isipin gawin sa araw lamang na ito. Mga kapatid, no? Yeah. Anxiety grows when God is not trusted as provider. Yung talaga ang bottom line, mga kapatid, no? Like it or not, yun. It seems to us na tayo yung provider, hindi ang Panginoon. So, alam niyo ba? Na ang strength na mayroon tayo, our and wisdom, ay lahat yan nila sa Diyos. Yun lang, umihina ka, meron ha, may pressure ka na naalang ha, pag-ising mo sa umahang world na nakaswa ka. Handali lang ipagkait sa atin ng Diyos ang positivity na tayo ng siguro. I mean, ang daming bagay, no, na para maging thankful tayo sa Diyos. Mas pinipili natin bagay gano'n tayo. Medyo ba natin yun, magkalata tayo. Gusto natin na i-secure yung ating bukas. Mga kapatid, kaya meron nag-i-inpok sa well, binti ka yung banking, ano, dahil nga sa mga yung wisdom yan, sa mga langgam, niram lang natin. Ano? Iba naman kasi yung nagpaplano sa, sa nag-aalala. Kasi, pag tayo ay nag-aalala, parang sinasabi natin na tayo yung provider niya. Pero, para sa atin ang mga mananampalataya kay Kristo, kailangan matutunan din natin mga kapatid na tayo ay magtiwala sa Kanya. Amen? Naniniwala ba tayo na pag inuna natin ng Diyos, ipoprovide niya yung ating mga pangangailangan sa buhay? Including yung lahat yan, healing, mga basic necessities, mga pagkain, everything na hindi pwedeng wala. Hindi tayo matutunan. Ayan. So, yun no, gawin natin, replace worry with prayer and trust daily. Palitan natin, sa halip na mag-alala ka, why worry if you can pray? Amen? Sabi ito sa Philippians 4, 6 and 7, ano ang bunga ng believing prayer? Peace of mind. Diba ganun yun? Parang ma-release ka sa pag-worry. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Hindi po na kumura dito, Lord. Total naman, iniimbitahan mo ko na ibigay sa lahat ng kabigat mo sa take mo sa Ngayon, yun nga, hindi nawawala yung pinatawag na tao. Katulad nung nakarang Wednesday night, sabi ng ama, nag-struggle sa manampalataya sa Panginoon dahil na yung mga alagad, hindi nila napagaling yung kanyang anak, hindi napalayas yung demonyo, at process na siya ng demon since child. Diba sumigaw siya, sabi niya, Lord, I believe, help thou my unbelief. So pag nagkakaroon ka na ng doubt na gano'n, yun ang unang-unang mong ipanalangin, Lord, help thou my unbelief. Laging naririyan lang yan, pag tayo na nananampalataya, on the other hand, ayaw ay naman nagbalik tayo. Pero hindi ibig sabihin, pag nag-alala ka, wala ka. Meron. Gusto. Kasi medyo pagkalitaan tayo. Amen? Number 3. Ano ba talaga yung nangyayari kapag tunay na inuna natin ng Diyos? Decisions became wiser. Doon sa verse 33 and 24. Right priorities lead to right choices. Naniwala ba kayo? Pag tama ang prioridad mo, tama din ang pagpili. Amen? Doon sa verse 24, sinabi doon, hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Tinutukoy niya yung conflicting loyalty between God and ginamit doon mammon. Money personal. Yung araw, si mammon talaga, nakita niyo ba ito ni mammon? Diyos-Diyosan niya ang pera. Nagsura niya tao siya ng limahapa, may hawak ng supot ang daming lamang pera. Tama naman ang banal na kasulatan kasi may mga pagkakataon na paglilingkuran natin ng Diyos, may mga pagkakataon na paglilingkuran natin ng Diyos. Conflicting loyalty siya tayo. Pero, pag sinabing priority, ay meron sinasabi kasing mabuti sa mas mabuti. Yung mga bagay na pinag-aalala natin, yung muna natin sa prayer, minsan, mabuti bagay. Sometimes we are distracted. Ngayon, mabuti. Hindi masama. Pero meron bagong mas mabuti. Unahin natin siya.
Amen? Ito, simple set, pero talagang mahirap itong matutunan. Kaya, yan. Tutuwa ako sa presensya ng mga kapatid na nandito kayo. You made the right choice. Putting that first. So, you can serve two masters. No? Choices reveal your priority. Tama ko yun. Doon lumilitaw sino ang priority sa mga desisyon na ginagawa mo sa buhay mo. Okay? Kasi kung ikaw ay naniniwala o tayo na ang Diyos ang ating provider at meron tayong fear of the Lord, uunahin mo ang Panginoon. Pag sinabing inuna mo ang Panginoon, ano ba yung mga bagay na mahalaga sa puso ng ating Diyos? Hindi na magiging kapatalo sa iyo. Dahil pinopromise natin na tayo isang mananampalataya kay Kristo. Therefore, dapat hindi makakapatalo sa atin. Amen? So, a divided heart leads to confused decision. Divided. Minsan, hindi mo alam. Tatapat ka sa pera. Tatapat ka sa Panginoon. Ganun, eh. Parang minsan nagiging balimbing tayo dito. Yan. So, does this align with God's will? Minsan, tayo, impulsive decision maker tayo. Pero, teka muna. Tanong natin, ito kung gagawin ko, does this align with God's will? Ano yung mga kalooban? Alam niyo ba? Marami sa kalooban ng Diyos is already revealed in the English Bible. I mean, you have to do is to search this scripture. Kalooban ba ng Diyos na tumalo ko sa pagiging? Yes. Hebrews 10:20. Kalooban ng Diyos na lagi akong kayong pulog-talog? Yes. Kalooban ba ng Diyos na ako'y lagi nagpupuri sa iyo? Yes. Kalooban ba ng Diyos na basahin ko ang kanyang kasulatan? Yes. Kalooban ng Diyos na lagi akong maging prayerful? Yes. Hindi mo na kailangan pa mong solusyon. Amen? Yung iba naman ay by principle. Hindi siya word for word na nakasulat. Pero by principle. Katulad ito, principle nito is yung conflicting loyalties. Sino ba yung na-conflict? O anong bagay yung conflict? Bagay na mabuti. Mabuti siyang diyalaga. Pero mas mabuti. Kaya nga priority, alam mo yung priority mo bilang isang mananampalataya. Ang Panginoon. Amen? Amen. Yeah. So number 4, nagbabago pag inuna natin ng Panginoon, relationship shift doon sa verse 24. Yung nga, who and what you serve affects your connection. Alam niyo, minsan, hindi natin nilalagyan ng boundary. I mean, may mga tao na dumarating sa ating buhay na dinidrain lang tayo. Mga toxic people tayo. Alam niyo, dapat maging mapigil tayo sa mga kaibigan. Hindi ko makalimutan yung libro na nabasa ko ng binata. Yung Tell Me Your Friend and I Tell You. Kasi sila yung may pinakamalakas na influence sa iyo. Kaya kung gusto mo maging godly, lumapit ka sa mga kapatiran na godly. Kasi ikaw, hihihilahin ka lang sa Diyos. Hindi yung mga tao na lalo ka lang nakukurap ka, napupulyod ka, ano ha? Nagiging worthy tayo, nagiging Christian tayo, at iba ang kanilang priority sa buhay. Halos lahat ng tao na hindi mananampalataya, ang priority talaga niya na yung pera. Yan. Pera. Sabi nga daw nila, money, when you talk money, everyone will decide. Okay. So, loyalty to God is shaped loyalty to others. Kung tayo ay loyal sa Panginoon, tayo ay magiging mapigil sa kaibigan. Kasi behind that practice and teaching, yung tinatawag na holiness, is set apart mo sa kaibigan. It is a decision, no, mga kapatid, na sa umpisa mahirap, pero kapag lagi mo ng magiging habit mo to, magbabago din ang attitude at character natin, no? At magiging practice na natin, magiging normal naman sa atin, para meron tayong policy sa buhay natin na, ay, pag hindi, walang kinalaman sa holiness, no, out ako dyan. Pero pag meron, in ako dyan. Kapag gano'n tayo. So parang ang utak natin, parang television yan.
I-change mo yung channel. May choice ka naman puro horror yan. Ano ba spirit behind sa mga horror movie? Di ba fear? Tinatakot mo yung sarili mo, di ba? Gusto mo sumatakot. Di ka na, no? O, di ba? Di ba nood ka ng mga preaching na mabubush yung ano mo, yung moral mo, yung spirit mo, di ba? Tapos, lapit mo yung sarili mo sa mga taong tunay na nagmamalasakit, ang mga taong nananalangin para sa iyo. Pag nakausap mo, yung ka-accent, hindi, kaya mo yan, sis. Pagsubok lang yan, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok, hindi mo makakala. Pray! Ganun, no? Matatalong na sa San Juan tubig, biglang nakabusa ng tubig. Kuman. Sis, hanggang sandali lang, bago mo gawin yan. Oh, brother, pag-isipan mo muna ng 3 beses, tama ba yung gagawin mo? Siyempre, mayroon sa isip mo. Makrama dito, hindi ko gagawin. Diba? Kailangan natin mga accountable person to judge. Someone who can win home. Hindi talig ka sa Diyos. Hindi yung kahit issues ka. What sisters are for. Amen? Yeah. So, kailangan not all relationships support spiritual growth. Kaya kailangan choose relationship that align with God's will. Alam mo, lalong-lalo na yung mga matanda na sa pananampalataya. Yan ang nakita ninyo. Maraming wisdom. Yan sa kanilang mga wordings, talagang may encourage ka, kapupulutan ng aral, mabubush yung moral mo, okay? Mananatili kang malakas at ilalapit ka sa Panginoon. Next, number 5, pagbabago, pag inulan natin ng Diyos, identity becomes strong. Doon sa verse 26 and 30, so God values you. Your work is rooted. Minsan, natapansin ninyo mga kapatid, di ba binabalidate natin yung ating value base sa mga sinasabi sa ating mga ibang tao? Di ba ganun tayo? Minsan hindi tayo feeling insecure tayo kapag kahit sa social media, hindi like yung ano mo, parang ano ka, di ba? Pero lang di ba, tayo mga Krisyano ay pinahalagahan ng Diyos. At ito isang bagay na unchanging. Tayo ay anak ng Diyos. Kasi ginamit dito yung Father. Binigyan ng emphasis yung Father. Nalalaman ng inyong abang masarap na kailangan ng mga bagay na yan. Pero kung sabi, unahin mo siya. Gumanon Ang Diyos di ba? Father ang kinakapital letter. It emphasizes the strongest relation. Yung pagiging mo. Kita nyo? Anong identity na yun? Anak Diyos Ano ba yung pinagdadaan na naranasan natin? Meron mga negative thought, may mga emotional na ano man tayo nararamdaman, mananatili anak tayo ng Diyos. Hindi dahil nakaranas ka na nabigo ka or sa palagay mo, minalas ka na o ano mang pinagdadaan mo rapor ka. Hindi, mananatili anak ng Diyos for all eternity. Amen. Sa yung malas bro. Amen? Oo, kanina eschatologically, naaral natin, di ba? We will spend our eternity with God in heaven. Amen. Secure ang ating kaligtasan. So, ang sinasabi doon, yung mga ating mga hardship natin, mga suffering natin, persecution natin, temporary lamang. Amen? Huwag natin nakalimutan yung mga kapatid. So, ito ang argumento ginamit dito. Biblically, if God cares for birds and bees, He cares more for you. Kung yung mga ito nga dalis, picture, birds or raven, o yung mga lilies and the field, saglit lang nabubuhay, namamatay, pinagmamalasakitan ng Diyos. Ayun pa kaya? Na mismo siya, kanyang sarili binigay, hain, sakripisyo, perfect, at the cross, para tayo ay matakasan natin ng impyerno, ay hindi niya makayang ibigay. Naibigay niya ang kanyang anak, hindi niya makayang ibigay yung mga bagay na kailangan natin para mabuhay. Binigay niya nga yung buhay, yung walang hanggan. Yung pa yung mga kailangan natin para masustain ang temporary life natin, may bibigay ng Diyos. Ano meron tayo? Faithlessness. Yeah? So, yung value natin, hindi ano yan. So, to illustrate,
Parang pera yan eh. Di ba? 1,000 bill. Lukot. Hindi, tawag ba lukutin yung 1,000? Ito lang yun. 500 na lang. Ay, ganun di ba? O 100 peso bill na lang. Balukutin mo yun. Balukutin mo siya. Tapak-tapangan mo siya. Magkano pa rin yung 100 pesos? Ha? 50 na lang ba yun? 100 pesos pa rin kita. Likewise, yung value natin sa Diyos, mananatili. Regardless of what people might say, no, about us. Amen? At hindi lang tayo, anak, sabi ko, tayo ay lingkod ng Diyos. Isang napakalaking pribilehyo na paglingkuran natin ang buhay at makapangyari ng Diyos. Diba ganun yung ang prinsipyo po? Sino ang Panginoon mo? Siya rin ang pinaglilingkuran mo. Diba? So dalawang identity yan. Anak ka lang tayo ng Diyos, lingkod tayo ng Panginoon. Mabigat na argumento yun para hindi i-sustain ng Diyos yung mga mundane things na usually ang ating pinag-aalala. Ano ba gawin namin bukas? Ano ba susutin namin bukas? Maring hindi yan ang tanong mo ngayon. Pero ang principle behind that, meron kang iniisip tungkol sa iyong future. Meron ka. So, nag-focus na lang siya. Eventually, anxiety. Okay. So, many base identity on success or approval. Di ba ganun tayo? Ako mahalagang tao ko para sa mga feedback na narinig mula sa mga ibang tao. Diba? Ganun tayo, di ba? Ayun, pag hindi maganda yung narinig kong feedback, so, hindi ko mabugusto. Nakaka-affect yun sa akin. Sa sarili ko. Di ba? So, hindi na kailangan i-validate natin base doon sa approval ng ibang tao kung anong klaseng identity man yun. At bakit? Pinahalagahan na kasi tayo ng Diyos. And that's enough. Amen? Amen. So rest in God's value of you, not people's opinion. Yeah. Okay, number 6, changes. Kapag inuna natin ang Panginoon, discipline grows. Verse 23. Sabi doon, keyword, seek. Ang ibig sabihin, continuous action. Hindi lang ngayon, sumunod, o some other time na ikaw, inuna mo ang Panginoon. Hindi lang yun. Tuloy-tuloy ito. Seeking, putting God first is a daily pursuit. Araw-araw na desisyon. Kaya kailangan dito, lumalago ng disiplina. Di ba ganun ng disiplina? Halimbawa, tumataba ka na, gusto mong ma-maintain yung maging magandang ng katawan, bubog ng katawan mo. So, iiwasan mo yung mga pagkain na mayaman sa carb, pagkataba, may mga asukal, di ba? So, kahit tatakam-takam ka, hindi. Pwede kayo naman. Kasi may goal ako eh. Kailangan, manapili ako di ba ganun eh? Ganun din. Pag yan hindi nakaalign sa mga standard ng Diyos, piliin mo sumunod. Kasi life is full of choices. Diba? Sana, piliin mo. Amen? Amen. So, seeking requires consistency, not occasionally. Hindi lang ngayon, hindi lang nung some other last year, sumunod ka, inuna mo ang Diyos. Ngayon, hindi na, hindi. Kailangan ng consistency. Kasi nakakalito yung isang buhay na susunod ka ngayon, bukas hindi naman na. Di ba? Natutuwa ko para sa mga kapatid natin na nakita ko yung presensya nila. Unang-una natutuwa niya sa Panginoon. Yung pastor, ang mga kapatid. So, isang napakalaking encouragement para sa po sa akin. Kung nakikita kayo nakaupo siya, kung saan kayo naroon. Ayan yung mga bunga din ng aming panalangin, bunga din ng aming mga effort na kayo ay nakakasin. So, growth doesn't happen without intentionality. Ibig sabihin, dapat meron kang mag-e-effort ka, determinado ka. Nagawin ng isang bagay na, ito yung mas mahalaga sa Panginoon. So, kailangan nandoon yung determinasyon mo. Hindi ka dapat maapektuhan mga opinions, mga distraction sa paligid mo. Dapat focus ka lang.
Ito ang priority ko. Bakit? Sagutin mo sa Biblia. Kasi ito yung kalooban ng Diyos para sa akin. Naniniwala kasi ako na pag inuulang yung divine order, ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng kailangan. Hindi ako natatakot kung anumang banta sa akin. Ang Diyos ang aming provider. Diba? Ano man ang nangyari, siya pa rin ang magsusustain sa akin. Pero yung mahalaga, inuulang mo yung tamang desisyon. Okay? So yun, no? Build daily habits. Yan, importante ang prayer, word, obedience, etc. Okay, lastly, changes. Pagkinan na natin ang Panginoon. Perspective on life changes. Yun. Nagkakaroon na nga tayo ngayon ng bagong pananaw. Ano yung bagong perspective natin? Ay, ang mga bagay na kailangan ko, katulad ng mga basic necessities of life, pagkain, inumin, hindi pala ako nabubuhay para sa mga bagay na ito. Kailangan ko lang ito para ma-sustain ang buhay at kalakasan. Pero hindi ako nilikha ng Diyos para sa mga bagay na nilikha ako ng Diyos para i-worship siya, nilikha ako ng Diyos para sa discipleship, nilikha ng Diyos para sa fellowship. Diba? Yan, magkakaroon kami ng ganyang bagay pananaw sa buhay, pananampalataya. At ang priority ng Lord, isang mananampalataya kay Kristo. So yung paninindigan mo, yung iyong pananampalataya, ipaglalaban mo yun. Amen? Kasi focus shift from future worry to present trust. Ganun yan eh. Patutunan mo one day at a time. Ganda ng kanta, diba? Sapat yun kasi hindi ko alam kung buhay pa ako bukas. The greatest gift ng Diyos na mayroon ako, na hawak ko, kontrolado, ito lang araw na to. Bukas mo lang na kontrol ko. At it's a nonsense. It's useless for me to think over yung mga angkap dito sa araw ng bukas. Sana matutunan natin. Kasi minsan umaakto tayo parang Diyos eh. Mag-overthink tayo. About tomorrow. Ano yung mga dreams namin, mga future namin, ganito ganyan, o makapangunahan mo ang Diyos? Yes. Makapangunahan natin ang Diyos. Siya ang bahala doon. Sinabi niya sa kanyang salita, I'll take care of you. I'll take care of you tomorrow. Ang tanong, hindi kasi natin ang problema kasi hindi natin pinaniniwalaan eh. Sabi doon, sufficient unto the day. Okay, nyo na. Sufficient lamang. Yung isang araw na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung meron kang gustong, sige, mag-alala ka, pero para sa araw lang na yan. May mga iisipin ka araw para sa araw na to. Kung mga lakad mo, gawin mo, planuhin mong lakad mo para sa araw na to. Yung ayon sa kakayahan mo. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng 24 hours a day. May kalayahan kang gawin. Hanggang doon lang ang sukat, yung kapasidad ng utak natin. Pag nag-overthink na tayo, wala na, may stress na po siya mga kapatid. And eventually, magiging anxious na tayo. Apektado yan yung tiyan natin. Yan ang unang tinatamaan. Pag tayo ay anxious. So, carrying tomorrow's burden today leads to exhaustion. Ang Panginoon, illustrate, parang ano yan eh. Ito naalala ko, nung bata pa ako. May mga dumadaan naman magsasaka doon sa barangay Magsaysay. Masakay sila sa kalabaw, tapos may kariton. Meron sabi naglalakad na alis. Sabi nung magsasaka nakasakay sa kalabaw, sakay kami. Naawa siguro kasi ang bigat ng pasan-pasan. Isinakay niya na sa kariton. Dala-dala niya para siya yung mabigat yung pasan-pasan niya. Parang, palayok niya kung malaki yun. Bisan ba niya tayo, di ba? Inianyayahan tayo ng Diyos na ibigay sa kanya yung mga kabigatan natin sa buhay. Pero hindi natin maiwasan isipin pa rin, paulit-ulit. Hanggang eventually na uuwi sa pagkaalala. Kaya tayo nai-stress tayo, conscious tayo. Na-overwhelm tayo, lalong nagiging mabigat ang buhay para sa atin. Gusto mo ng Diyos maging magaan tayo para hanggang enjoy naman yata ang pagkakasan. No! Yung pagsunod sa utos ng Diyos, diyan ka makakasumpong kalulog ng kapayapaan. Kasi hindi burden. Pagsunod sa Panginoon. Yun ay manapay kalayaan. So, many live overwhelmed by what ifs. Ayan ang problema. Alam ko sa Diyos, larong test lang ina-apply ang if eh.
Kasi chess is an art of analysis. Eh, paano kung ito gawin niya? Paano kung ito ang gagawin ko? Chess lang yan. At the end of the game, chess is just a game. Di ba? Pero iba ang buhay natin. Hindi siya katulad ng chess. Paano if na ganito? Paano if na ito? Tingnan mo, lahat ng if. Yan ang katapo. Alam niyo ba, yan ang bagay na walang katapusan. Pag nag-usap kayo, puro if, walang katapusan. Di ba? If, lahat ng if eh. Di ba? Ayun, Manji. Nakaka-stress ang if. Dapat, panawagan natin, trust God one day at a time. Ganun isa. Okay. When God is first, una, life gains clarity. Ano na yung priority mo? Pangalawa, anxiety weakens. Hindi sinabi mo, ay hinahin yan. Pangatlo, decisions improve. May important decision mo. Kasi alam mo na yung priority mo. At relationship align. So, pipiliin mo. Iiwasan mo yung mga tao, i-drain mo. I-drain ka na. Lalapit ka sa mga tao, lalapit ka rin sa Panginoon. Identity establishes. Ito nakakatulong. Yung malaman mo, anak ka ng Diyos. Kahit anong mangyayari sa'yo, anak ka ng Diyos. Lingkod ka ng Diyos. Okay? Discipline grows. So, meron talagang pagpipigil, pero matututo kang disiplinahin ang sarili mo. Matututo kang sa ikatulong Diyos. Kahit natitempt ka na unahin ibang bagay, unahin mo pa rin ang Panginoon. Amen? Panghuli, perspective transform. Kakaroon ka ng bagong pananaw na mga bagay na yan, sa mundong ito, temporary lang yan. Hindi ako nilikha ng Diyos. Kasi ako, nilikha ako ng Diyos para siya isang palikot pagkukulang. Amen? So the issue is not whether God is present in your life, but whether He is first in your life. Yun ang issue dito. So, tanong natin, ask yourself, what is truly first in my life right now? Ano ba yung pangunahin sa iyong buhay ngayon? So, ang challenge sa atin, start each day seeking God first. Gising mo sa umaga, make it a habit. Nabuksan ng Biblia, at sandali lang, nalangin ka, umawit ka ng pagtulog sa Diyos. Gawin mo yung araw. Sa umpisa mahirap, pero magiging habit yan. And eventually, magpo-contextualize niya. I mean, sa-synchronize siya sa iyong daily routine. At magiging madali na para sa iyo. Ay parang sa iyo. Kasi lifestyle na yan. Mahirap naman yun. Na-normalize mo na ang kasalanan. Nasanay ka na sumuway sa Diyos. Yun ang masama. Di ba? Oh. So yun, prioritize God, it takes care of the rest. Yan pong mensahe ng Diyos sa atin. Tanghaling ito, dadalawang dito.